Magandang hapon din sa iyo, Sandro. Mga kababayan, isang panibagong bagyo ang sinalubong natin ngayong araw ng Lunes at tinawag nga po natin ito sa pangalang Nando. Upang bigyan tayo ng updates hinggil sa nasabing sama ng panahon, makakasama po natin si Pag-asa weather forecaster Jory Lois. Magandang hapon po, Mr. Lois. Ano na pong latest development tungkol kay bagyong Nando? Okay, Harry, magandang hapon din. Kaninang alas 10 ng umaga, ang bagyong si Nando nasa 480 kilometers east ng Baler, Aurora. Hindi po nagbago ang kanyang lakas, nasa 55 kilometers per hour. At ang nagbago lamang yung kanyang direksyon na northwest ngayon sa bilis na 15 kilometers per hour. At dahil po sa pagbabago ng direksyon, itinaas po natin yung signal number 1 dito po sa may extreme northern Luzon. Alright, Mr. Lois, bakit po nagbago itong direksyon ni bagyong Nando? Ano po ba yung factors na nag-trigger sa pagbabago ng kanyang lokasyon? Or rather, ng direksyon? Okay, meron kasing ridge of high pressure area dito po sa ibabaw ni Nando. At dahil po rito, maaari pang magbago ang direksyon ni Nando. Depende po sa kung lalakas pa or hihina itong ridge ng high pressure area. Alright, Mr. Lois, base sa kanyang kasalukuyang lokasyon at pagkilos, malaki ba ang posibilidad na maging tropical storm si bagyong Nando? Yes, inaasahan pa rin natin na magiging tropical storm itong si Nando dahil kung titingnan natin yung mga kondisyon ay nahandun pa rin, favorable pa rin, so pwede pa po siya mag-intensify bago lumabas ng PAR. Alright, Mr. Lois, nakikita po ba natin ang posibilidad na mag-issue pa ng mas mataas na public storm warning signals? Kasi nabanggit po kanina na naglabas po tayo ng signal number 1, dyan nga po yan sa extreme northern Luzon. And if yes, aling mga lugar ang maaapektuhan po nito? So if ito si Nando ay lumakas at maging tropical storm, asahan natin na mag-i-issue tayo ng public storm warning signal number 2. At doon pa rin naman sa extreme northern Luzon, kasi medyo may kataasan na rin ang lokasyon ngayon ni Nando. So, whatever kung ano man po yung maging pagkilos niya, for sure, lalapit siya rito sa may extreme northern Luzon. So, sila lang po yung mai-issuehan ng signal number 2. Alright, mga kababayan, atin pong narinig si Pag-asa weather forecaster Jory Lois. If ever man po na mag-issue pa ng mas mataas sa public storm warning signals, dun lamang po itataas po ito sa extreme northern Luzon dahil sa kasalukuyan pong lokasyon ito ni bagyong Nando. Mr. Lois, may posibilidad po ba na mag-landfall ang nasabing bagyo? And if yes, anong lugar naman po ang tatamaan o maaapektuhan ito? Okay, dahil nga sa ridge of high pressure area, patuloy kami nag-evaluate yan na maaari pa rin, hindi po natin tatanggalin yung possibility na mag-landfall ito. Although dito sa forecast track natin, talaga medyo didikit lang siya at maapektuhan lamang yung extreme northern Luzon, ang periphery nitong bagyo. Pero hindi pa rin natin inaalis talaga yung pwedeng posibilidad na mag-landfall ito dahil nga maaaring lumakas pa itong ridge ng high pressure area. At kung ito ay mag-landfall, maaaring tamaan pa rin itong extreme northern Luzon. Alright, mga kababayan, narinig po natin si Pag-asa weather forecaster Jory Lois. Hindi po natin inaalis ang posibilidad na mag-landfall itong si bagyong Nando. Mr. Lois, dito naman po sa atin sa Metro Manila, maulan din ang ating panahon. Ito bang nararanasan nating rainy weather ay direct effect mula kay bagyong Nando? Wala pong direct effect na nararanasan dito sa Metro Manila. Habagat yung nararanasan natin dito, yung mga pagulan. At ngayon nga, base po sa nakikita namin ay maaaring magpaulan ng malakas itong si Nando ngayong hapon hanggang sa gabi at maaaring umabot pa ng hanggang madaling araw dito sa Metro Manila. Ayan mga kababayan, atin pong narinig yan. Paghandaan po natin ang malalakas sa pag-ulan na dadalhin po sa atin ni bagyong Nando. At pag-iibayuhin niya nga po kasi ang hanging habagat. Mr. Lois, kailan po ba natin maaasahan ang pag-alis ni bagyong Nando sa bansa at kailan naman natin mararamdaman ang improvement sa lagay ng ating panahon? Okay, base po sa forecast track natin, lalabas si Nando mga Thursday at pwede rin hanggang Friday. Ngayon, yung improvement ng weather, bukas lang ng hapon or gabi, mag-start na po yung improvement hanggang sa Miyerkules. And totally, Huwebes, Biyernes, kung wala pa po tayong makikitang ibang weather system na magpapaulan dito sa Metro Manila, magkakaroon na po tayo ng magandang weather.
Alright, that's great news mga kababayan. Bukas po, asahan po natin ang pagbuti sa lagay ng ating panahon. Mr. Lois, last few reminders para sa ating mga kababayan bilang ngayong hapon nga po ay magiging maulan ang ating panahon. Okay, paalala pa rin doon sa mga uma-attend o attend pa dito sa Million March sa Luneta. Kanina, pinagpapaalala natin na magdala sila ng mga pananggalang sa ulan at yung mga attend pa dito sa Million March, for sure, medyo makakaranas na kayo ng mga pag-ulan dyan mamayang hapon or gabi. So, it's better na magdala na talaga ng mga pananggalang sa ulan like umbrella or kapote. Alright mga kababayan, atin pong nakasama si Pag-asa Weather Forecaster Jory Lois na siyang nagbigay sa atin ng update hinggil sa lagay ni Bagyong Nando. Magbabalik po ang ating ulat panahon makalipas ng isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. Sa ibang balita na pag-iibayo nga ni Bagyong Nando ang southwest monsoon kung kaya't muling naglabas ng gale warning ang Pag-asa. Ayon dito, maulap at maulang panahon ang aasahan sa eastern seaboard ng northern Luzon. Magiging mataas ang mga alon at aabot ito sa 3.4 to 4.5 meters at yan ang partikular na mararanasan dyan po yan sa Isabela at ganun din sa eastern coast ng Cagayan. Sakop din ng nasabing babala ang eastern seaboard ng central at southern Luzon at magiging rough to very rough ang kondisyon ng mga baybayin ng Zambales, Bataan, Camarines, Catanduanes, eastern coast ng Albay, ganun din po yan sa Sorsogon, Quezon Province at kasama po dyan ang Polillo Islands. Inaabisuhan po ang lahat ng mga kababayan nating mangingisda na huwag po munang pumalaot dahil magiging mapanganib ang lagay ng ating mga karagatan. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Antabayanan po ang susunod kong weather updates mamayang alas 3 ng hapon. Dito lamang po yan sa Panahon TV Express. At kaagapay nyo sa News at 1 ng inyong weatherman, Harry Bayona, nagpapaalalang tiwala lang. May tamang panahon ang bawat pagkakataon. Balik sa iyo, Sandro.